mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadyak ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa
kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo, kay ganda ng buhay ko, kay ganda ng buhay ko, kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Good morning, Jesus! Throwback Thursday tayo ngayon, mga kapatid, at napakasaya ng araw na ito dahil ang sarap ng tulog ng lahat dahil malamig ang ating panahon. At hanggang ngayon, ayan. Pati ka naman, Tates. Yan. Good morning, Jesus. Good Oh. morning, mga kapatid. Hindi ba naman, mga kapatid, sabi ko maulan pero nasa beach kami. Amen. At mamaya yan malalaman nyo, may kinalaman yan sa ating Throwback Thursday. Kasi po, dahil sa COVID, hindi tayo nakapag-summer. Kaya ito po ay aming GMJ Summer Edition. Kaya nakita nyo, feeling summer kami, di ba? Yes. Oh. Thank you, Lord. Yan, kasama ko ngayon si Sister Tess para sa ating VOTD. Amen. Amen, mga kapatid. Ang verse of the day po natin, mga kapatid, ngayon, ito po ay makikita natin sa Kawikaan 3:9-10. Sabi po dito, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw, sisidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. So dito po ay, ano po ba yung handog na tinatawag dito, mga kapatid? Ang handog po, ito po isang parangal natin kung tayo maghahandog sa ating Panginoon. Ay ang gusto po niya ay yung tayo'y may kagalakan sa ating mga puso sa paghahandog sa Kanya. Una po, mga kapatid, tayo po'y pinayaman ni Lord. Di po ba, mga kapatid? Pinayaman tayo at sa kabila nun, nakakadalo tayo, nakakaparito tayo, nakakapaghandog tayo ng ating mga talento sa ating Panginoong Diyos, at yun po ang gusto ng ating Panginoon. So yun po isang parangal natin, ang paghandog sa ating Panginoon. Naalala ko, mga kapatid, sa Genesis 4, meron po doong magkapatid, yun po si Cain at si Abel. Si Cain po ay isang magsasaka, at siya po ay nag-ani. Yung pong inani niya, inihandog po niya sa ating Panginoong Diyos. At ang pangalawa naman po, si Abel, siya po na may isang pastol, at siya po ay may mga alagang hayop. Ngayon po ay pareho silang naghandog. At ang inihandog po ng pastol ni Abel ay yung pinakamainam. Pinatay niya ang kanyang alagang hayop, yung pinakamainam, at iniluto niya at inihandog niya sa ating Panginoon. Doon po ay nalugod ang Diyos, natuwa si Lord. Ngayon po, ang pinaparating po sa atin, tayo naman, ano po ba yung dapat nating ihandog sa ating Panginoon Diyos? Sa Romans 12, mga kapatid, verse 1, sabi po doon, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. So,
Natutuwa po ang Diyos kung tayo ay maghahandog sa Kanya ng mga pagpapalang. Kahit po material, higit po ay espiritual. So, ganyan po ang handog na gusto ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, nakikita na natin sa ngayon kung paano tayo magbigay, kung paano tayo handog sa ating gawain, lalo na ngayong nakikita natin na palala ng palala ang mundo. Sabi nga pabulok ng pabulok ang mundo, pero ang mga Kristiyano ay nananagana. Di po ba? Sabi po sa salita niya sa awit, 50:14, ang handog ninyo sa Diyos ay inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo, tuparin ninyong lahat. So ang tao po mga kapatid, puno yan ng pangako. Di po ba mga kapatid? Nangangako, napapako. Pero tayo mga Kristiyano, pag tayo po nangako sa ating Panginoon Diyos, tayo po ay tumutupad sa ating mga ipinangako. Di po ba mga kapatid? Amen po ba? Tayo po mga kapatid ay meron pa rin pong ipinapaabot sa atin ng ating Panginoon Diyos. So kung na-offer natin ang ating sarili, ayaw po ni Lord na yun lamang ating daladala, yung sarili natin. Ang gusto po ni Lord, pati yung ating mga anak, mga apo, mga kamag-anak, yung pong ating clan, ay ating dalhin sa ating Panginoon Diyos. Ngayon po, alam naman natin na tayong lahat ay pinili ng Diyos. At nakikita rin natin ngayon, sa ngayon, na tayo bilang mga anak niya, ay langkay-langkay ang pagkuha ng ating Panginoong Diyos. So, tayong mga anak niya, sa ngayon, tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nakasama yung ating puso, kasama yung ating katawan sa na ihinihahandog natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga po, doon sa word, sabi po ng ating Panginoon, tayo po'y pinayaman na ng ating Panginoong Diyos. Kasi bago po tayo nilalang, nung ika-6 na araw sa Genesis, inihanda po ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya po pati yung ating mga isip, relax Dahil alam natin na tayo ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng uri ng ating pangangailangan. Dito po sa Deuteronomy 15:4, meron po ditong isang napakagandang verse mga kapatid. Sabi niya dito, ang totoo, walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinibigay ko sa inyo, sapagkat pinagpala na kayo. Ang lupain mga kapatid dito na tinutukoy ng ating Panginoon, yung pong ating pinaglagyan, yung pong ating community, yung pong ating kumpi, inilagay po tayo ng ating Panginoon dito sa lupaing ito at tayo ay naging, kung baga ay tayo naging mapayapa. So sa paglalagay sa atin dito mga kapatid sa lupaing ito, sabi nga doon sa nag-share nung isang araw, itong linggo nakaraan mga kapatid, kilala po natin ito, Sister Trining, ito po yung nanay ng ating si Brother Docmon Pedere. Ang sabi po niya sa sharing, parang related dito, narinig ko po. Ang sabi niya, mga kapatid, kung tayo iniligay na ng ating Panginoon Diyos sa ating community at tayo naman ay dito pinagpala, ay huwag na po tayong aalis. Di ba, mga kapatid, nagwe-weigh pa ba yung ating kaisipan na yung pagkakalagay sa atin sa ating lupain dito sa kumpi, ito po yung lupain sinasabi. Ay tayo po ba ay nagwe-weigh pa yung isip para umalis tayo? Di po ba hindi na? Dahil tayo po ay naghandog sa ating Panginoon Diyos ng kalugod-lugod sa Kanya. Walang iba kundi yung ating mga sarili. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ang ganda kaya nitong ni Tates ngayon. Actually, itong word po na to, matitest talaga ngayong mga pandemic na ito. Kasi sabi ron, honor the Lord with your wealth. Alam mo, Tates, itong honor the Lord with your wealth, hindi masamang maging mayaman, mga kapatid. Wala naman po yatang tao na hindi gustong maging mayaman. Yeah. Pero kapag ikaw ay pinayaman ng Diyos, do not forget. Ngayon, paano mo ba ma-honor si Lord sa iyong wealth? Kasi ito yung English version nun sa iyo ng word mo, yung Proverbs 3:9-10, you should honor the Lord with your wealth. Unang-una po, you have to give Him the first and the best. Karamihan, yung mga tao yung mga Kristiyano,
alam niyo po, nire-reveal nito kung how your heart behave when it comes to trusting the Lord. Kasi yung mga ibang tao po, ang pagbibigay nila sa Panginoon, they honor God with their wealth afterwards, not beforehand. Sample, nakatanggap ka ng blessing mo, tapos tinanggal mo na muna lahat yung mga bayarin mo, tsaka yung mga pangangailangan mo, itinabin mo na muna. Tapos kung ano yung natira, yun na lang ang kay Lord. Hindi po yun ang iyong best. Yun po ay leftover na lang. So makikita dito yung heart ng tao kung gaano mo tinatrust ang Diyos. Kasi ang unang-una po, para ma-honor mo ang Diyos with your wealth, you have to trust Him. Kasi hayaan mo po na siya ang mag-make up doon sa kung ano yung ibinigay mo sa Kanya. And trusting the Lord means you are trusting Him as your source. Karamihan po kasi, marami sa atin, nagtatrust sila doon sa kanilang income. Sa trabaho, kung ano yung sweldo, paano kung di ka sumweldo, kagaya ngayong pandemic. Tapos yung iba, nagtatrust sila sa business nila. Tapos biglang nung pandemic, nawala yung mga businesses. Paano na ngayon? Kung ang pagtitiwala mo ay nandoon sa mga fleeting na bagay, paano kung nawala yun? So trusting the Lord is honoring the Lord with your wealth. And trusting the Lord means na siya ang source mo. Kahit wala kang sweldo, kahit wala kang trabaho, pagka pinagkakatiwalaan mo na siya ang source mo, naniniwala ka dapat na He can open avenues, different avenues that you know nothing about para pagdalhan ka ng pagpapala. Amen. Sa amin nga po dito, na-share po sa inyo, maaaring yung mga ibang manggagawa, ang iniisip lang, di ba? Siyempre, paano yung mga anak ko? Pag nag-aral, pag ganito. Sa amin ni Pastor, ang iniisip namin, naku, ang dami naming pamilya dito. 24 families kaming nandito. Paano na yung kakainin no, araw-araw? Di ba, mga kapatid? Yung madaming iisipin eh. Pero, pinatutunayan po ng Diyos, every now and then, na siya ang source namin. Kasi sabi namin, naku, walang mga prayer meeting, di ba? Naku, yung mga member, walang mga trabaho ngayon. Pero, grabe si Lord, mga kapatid. Alam niyo ba na may mga members na nag-share sa atin na kung kailan pandemic, nakabenta ng lupa. Kung kailan pandemic, tsaka nakabili ng sasakyan na second hand para dun sa business. Alam niyo kung bakit? Para may supply din ang templo. Yun pala yung sinasabi ng Diyos na siya ang source. Sabi ni Tates kanina, kaya niyang i-bless yung mga ordinaryong tao para merong ma-supply sa kanyang templo. Amen. Ibang klase. Kaya you trust Him na siya ang source mo, walang iba. Isa po yun kung papaano mo ma-honor si Lord sa iyong wealth. At ang isa pang nakita ko ritong pamamaraan on how to honor the Lord with your wealth is you are expected to be generous and ready to share. Tandaan niyo po mga kapatid, ang God's economic plan ay kakaiba sa mundo. Sa mundo, magdamot ka, magtipid ka, magsubi ka, kasi mawawalan ka. Pero ano po ang sabi sa Kawikaan 11:24? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Kung yun ang sabi ng salita ng Diyos, doon ka mag-operate, kapatid. Kasi you are a follower of Christ eh. So yung principle ng salita ng Diyos, ang pairalin mo sa buhay mo. Na ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Kabaligtaran nga eh. Sa mundo, sabi nila, pag nagmapagbigay ka, mawawalan ka. Dito po sa kay Lord, baligtad. Kapag ka nagbibigay ka, lalo kang pinapadami ng Diyos. Bakit? Kasi ang daming tao ang natutugunan ng pangangailangan, lahat ng mga natugunan ng pangangailangan, nagpapasalamat sa Diyos.
Kaya nag-glorify si Lord through you, through the blessings that He has given to you. Kaya be ready to share. At ang pangatlo po na nakita ko rito on how you can honor the Lord with your wealth, yun pong kung kanino due yung iyong pagpapala. Halimbawa, sample, nung isang araw po, yan, we should be fair in all our dealings with others. Papasok po kasi dito yung Proverbs 3:27-28. Do not withhold good from those to whom it is due. When it is in your power to do it, do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. Meron ka na nga tapos pababalikin mo pa. That is being fair. Kaya ka binigyan ng Diyos ng pagpapala, tandaan po natin to. Hindi ka po binigyan ng Diyos ng sobra-sobrang sa pangangailangan mo na blessing para itago mo. Kaya ka po binigyan ng Diyos ng sobra pa sa mga pangangailangan mo so that you can have more for every good deeds. Saan nga po yun, mga kapatid? Binibigyan ka ng marami. 2 Corinthians 9 ba yun? 9. Yan po ay umpisahan nyo sa 8 hanggang 11. So, binibigyan ka ng Diyos ng sobra pa sa pangangailangan mo, hindi para itago mo. Binibigyan ka ng Diyos ng sobra sa pangangailangan mo para ma-share mo. Oo. Kasi po, nung isang araw, napakabait po ni Lord. Sobra po. Alam niyo po, itong mga panahon na to, nabanggit ko nga sa inyo, kung kayo ay no work, no pay, kami ay all work, no pay. Pero, yun nga you have to trust Him that He is your source. Alam niyo, sa amin, halimbawa, kasi may maintenance na gamot si Kuya, alam niyo po ba na ang tagal-tagal na naming pinapatransfer sa aming rewards card yung mga points sa credit card. Ang tagal na panahon, hindi na babalik. Hindi na ilalagay sa rewards card. Alam niyo ba, nung 2 weeks ago, nagulat kami. Kasi nung sinubukan ko, bumili ng gamot si Kuya, sabi niya, "Ma, may rewards card po kayo?" "Meron," sabi ko. Tapos binigay ko. Tapos, "Pwede bang pa-check?" Sabi ko sa kanya, kung pwedeng sanang yung gamot na binili niya, yun na yung pambabayad namin. "Pwede bang pa-check?" Alam niyo ba, ngayong pandemic na i-transfer ng bangko? Thank you, Lord. O di ngayon, meron na siyang pambiling gamot. Tapos, yung pag-ibig po niya, tumawag yon before lockdown. Tapos, lockdown, bawal ng senior, tapos wala ng opisina, hindi na po nakuha yung kanya. Tapos, siguro mga 1 week ago, hindi kami makapunta-punta ng pag-ibig Tapos, nung 1 week ago, may tumawag, "Sir, for pick up na po yung nyo Sabi sa kanya, "Yang inyong cheque." Sabi niya, "Oo, hindi ako makapunta. Senior ako, bawal ang senior. Ano ba dapat kong gawin?" Sabi ni Pastor. Tapos alam niyo ba, tumawag, sabi niya, "May bank account po kayo?" Sabi niya, "Di-deposit na lang po namin." Kaya dumating, mga kapatid. Tapos, nung kahapon, nabigay ko na yon. Matic yun. Sa amin, matic yun. Unang-una talaga yung para kay Lord. Tapos, after po nun, kahapon ba yun? Nung isang araw, Martes, no? Nung Martes, nagising po ako ng maaga, madaling araw. Kasi, sabi ni Lord, sabi ko kasi, kung yung mga nakakaalam, sabi namin yung pag-ibig ni Kuya, tsaka yung SS niya, pag nakuha, pang ta-travel yun. Kasi di ba meron po tayong, ngayong October, meron po tayo dapat na Jerusalem trip. Oo, Beb. Meron po tayong Jerusalem trip ngayon. Yung mga ibang members na kasama. Sabi namin, isi-save namin yun, eksakto, para doon. Tapos, hindi natuloy. Tapos alam nyo, nagising po ako ng madaling araw. Sabi ni Lord, i-share mo. Sabi ko, "Lord, ang dami namin." Ang dami namin dito, i-share mo. Kaya pagkagising ni Kuya, sabi ko, "Beb,
kailangan i-share natin. Ang alin? Sabi niya, yung pera mo. Sabi ko, kailangan i-share natin sa mga kapatiran. O, di ba? Binibigyan ka ng Diyos para may ma-share ka. O, tapos, yung nanay ko, may ayuda rin ng nanay ko. O, kasi na-share mo. Kaya thank you, Lord po, dahil wag nating ang kininaatin yan. John 3:27, no one can have anything unless God gives it to him. Kaya it is time to honor the Lord with your wealth, mga kapatid. Oo, thank you Lord po sa lahat po ng mga kapatiran natin na nag-share dito sa pambili natin ng camera. Nako, unti na lang mga kapatid dahil sabi ng mga ibang kapatiran natin, Sister, hanggang katapusan. Sige po. Sabi ko, agad-agad mga kapatid, ako po'y, sobra po kaming nagpapasalamat lahat dito. Siya nga pala, meron kaming pasasalamat din sa inyo by next week. Kasi lahat po kami ritong manggagawa, gusto po naming mag-offer sa inyo ng dapat si Kuya na lang umupo dito. Kasi nandun siya, anong tawag sa kanya? Backseat driver, no? Backseat driver siya, okay. Konti na lang, sabi nila. Pero nagugulat po ako sa generosity ninyo. Kaya kami po'y nagpapasalamat ng sobra, mga kapatid. The Lord was honored with our wealth na ipinagkaloob sa atin. Kaya thank you, Lord po, sa inyong lahat. Amen. Ang haba na ng ating BOTD. Oo, na-overwhelm lang po kami. O, sige, mag-pray muna tayo, Tates. Ikaw na, Tates, ang Manalangin po tayo, mga kapatid. Lord, napakabuti mo sa amin. Wala kang kasing katulad. At sa pagmamahal mo, kami naritong magkakapatid, tumutugon sa mga panawagan mo. Panginoon, sa umagang ito, malugod ka sa programang gagawin ng bawat isa. Gagawin naming magkakapatid, kapatiran. At alam namin, Panginoon, na pag nalugod ka, kahit hindi pa namin hinihingi, ipagkakaloob mo na aming mga hinihiling. Kaya Lord, marami pong salamat sa mga mensaheng aming narinig ngayon at nawa ito hindi lang namin maisagawa, kundi higit ay maisa pamuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at sa mga gagamitin pa sa oras na ito, i-bless niyo po kami lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. And it's time for our memory verse. Memory verse muna tayo. Okay? Our memory verse for this week ay makikita natin sa Psalm 119 verse 11. Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee. Ang atin pong unang-unang week ay Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Yung second week natin, Tates, kabisado mo ba yung... Kabisado mo yan? Yung po ay nakalagay sa Matthew 4:4, yung pangalawa. Ang sabi po doon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng ating Panginoong Diyos. Yan ang ating Filipino version. Amen. Ang ating New King James Version, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Nakatatlo na ako, mga kapatid. Kayo po, nakailan na po. Kaya kailangan sabay po kayo, mga Amen. kapatid. Dadami ang ating mga verses na mamememorize sa Bible. Okay. Di ba ang ganda nung ating Maski naman kayo, hindi kayo nakapag-summer. Kaya dinadala namin sa inyo ngayon ng summer feels. Kung kailan nag-uulan na, tsaka tayo mag-summer. O, di ba? Kaiba yung mga trip natin. Oo, yan po ay kagustuhan ng ating producer. Kaya kami po yung naka-costume pa lahat ngayon. Ano po? Okay, now it's time for our birthday celebrants. Tan 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 tan, happy birthday. Sister Cora Perez from Pinagbuhatan Prayer Group. Happy birthday, Happy Sister birthday, Cora.
at kay Kagawad Aw ng Kaibiga. Aw Francisco, happy birthday ng Kaibiga Prayer Group. At kay Sister Ina Kawilan na anak ni Sister Weng. Happy birthday to you. Ayan. Kanina po yung unang awitin natin, yan po ay request ni Sister Linda Gaviria. Birthday song request ni Sister Linda Gaviria dahil kahapon, birthday po niya. Napakaganda talaga ng buhay. Kaya mga kapatid, wag na kayong magsimangot, wag na po kayong kunandeng, naka-online ako kunandeng. Do not call. Okay? Pakisabi kay Kunandeng, Chen. Baka importante. Okay? Kay ganda ng buhay. Yan. Amen. Tapos, sa second song po natin, galing ka naman kay Sister Marie Rada na kakapanganak lang. Praise God. Ayan. 9.2 pounds. Kaya pala si Oo. Sari yan. Sister Marie, ano bang mga pinagkakakain mo? At napakalaki ng iyong baby boy, di ba? Baby boy. Finally, nagkaroon ng boy si Brother Raymond at si Praise Sister God. Marie Rada. Ito po ay ang song na Karapat Dapat. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa'yo nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa'yo nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa iyo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa iyo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. And now, it's time for our Throwback Thursday. At maiintindihan po ninyo kung bakit nandito kami ngayon.
sa Boracay dahil sa ating Throwback Thursday. Ayan po ang ating 36th year anniversary sa Boracay. Ayan. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng Kaya po tao. natin yan, yung ating background. Ayan. Yan na po, boarding. Tayo po, lahat ng mga nagtugo. Yung iba po ay nag-airplane. Pero karamihan, tugo. Ayan, first time nating sumakay dyan. Ayan, the rocking beds. Kasi syempre, pagka nagra-rock ang sea, rocking din ang mga beds. Pero, can you see the smile, mga kapatid? Tignan nyo, kahit nakapila ng mahaba sa food, all smile pa rin ang mga kapatira natin. Oh, di ba ang bilis? Kasi, ang dami nating pictures. Isisiksik dyan. Pablo, Kasinan, Balanggit family, nasa Matiklan na at sa Kadban. Okay, express ang ating throwback, Baguio Pangasinan. At Miss Universe, ang kaibigan. Oh, di ba? Ayan, kaibigan group. Ayan, si Mr. Terry. Memorable sa kanya yan kasi nalaglag siya sa stage. Makati, West Area. Oh, ang ganda ni Tita Ched dyan. Oh, mahaba ang buhok. Ayan, mga workers. Mendez. Oh, Carlo Mendez. Yan po ay ginawa natin sa Crown Regency. Thank you, Lord. Ayan, oh. Unexpected attendance. Thank you, Lord. Kaya naman, all smile. Alam niyo po, karamihan dyan ay mga first-timers. Kaya kita niyo po yung nakapako ang ngiti sa kanilang mga laki. CSM. Uy, si Roger, ang saya-saya, oh. Cabral family. Ang West Makati Fire. Represented ang bawat area. Si Brother Helmut and Sister Semi ng Talisay. Si Rena dyan, si Sister Anorelli, di ba? Talagang siya dyan. Kailangan i-explain si Ina, oh. Uy, Ate Maya and Brother Tom. Si Brother Alo and Brother Vic ng taga-East. Sister Tere. Saya-saya nung mga mga kapatiran noon. Yun ang mga taga-Baguio. Ito yung ating mga elders. But I am not an elder in age. Nakakasama lang po sa ating pusa. No choice daw ako, sabi ni Jam. Ating mga Board of Elders. Diyan po nagsimula ating yung I am ni Lord. Yan yung 7 I am. One of these days, gawin kaya nating series yan, no? Ang ganda yan eh. Ito na po ang CSM. Si Joyce, oh.
patriarchs, Sama tayo na't magpuri sa Diyos. patriarkas. Magsama-sama sa hilaga Ganda ng suot nila, no? sa timog o sa kanluran. Oh, tingnan niyo yung mga smile nila, oh. Uy, ang ganda niyan, oh. Tayo na't magpuri sa Diyos. Sino yan? East, oh. Ito naman ang west area. Oh, oo nga. Kasama pala ang QC sa west. Oh, maganda, oh. At ipagpuni Si na S. si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Quezon City Group yun, ano? Ito naman ay Mendez. Calo Mendez Group. Oo, ang dami. Talagang ano, well represented ano ang bawat ang bawat area natin. The seniors, even the seniors are represented. Oldest, Boracay. Sino yung oldest natin doon? Ang bilis eh, Flexi Brothers. Diyan nalaglag si Brother Terry eh. Sama-sama tayo nagmagpuri sa Diyos. Yan, Comfy at 36. Naku, tignan nyo naman po ang ating morning devotion. By the beach. Sobrang saya natin mga kapatid, oh. Tayo nagmagpuri sa Diyos. Kahit bumabagyo, oh, galit na galit yung dagat dyan. Wala tayong... Yeah, we don't care. Sa sobrang saya natin. Ayan, ang helmet diving na unforgettable. Dahil kahit na ano, yan, ang ating mga kapatiran. Ayan, kahit pauwi na, no? All smile pa rin lahat, oh. Pauwi na yan, hindi ba? Oo, naghihintay na tayo. Sa lahat ng tao, may takot O, di ba? Oh, pinagpalang buhay, ang kalbog ng mga wala pang kain yan noon, pero ngiti, ayan, nandyan na tayo sa to go. dati. Mm. Hirap Fish at fillet. masakit. O, di ba? Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Naalala nyo ba kung anong bagyo yan? Pwede nyo po bang ibigay sa akin sa comment po ninyo sa ating web kung anong pangalan ng bagyo ng panahon na yan? Nagtitiwala kay Jesus. May bagyo yan eh. May bagyo nung panahon na yan. Hirap at masakit. Ngayon O yan yung prayer meeting sa deck. Oo, sa deck. Thank you, Lord. Sama-sama tayo. Ayan. O di ba sa sobrang pagkanood natin, nakalimutan kong paupuin ang aking mga kasamahan. May panel ngayon, mga kapatid. Dali na kayo, mga kapatid. Dali, habang mataas ang sikat ng araw sa beach. Halika kayo, halika kayo, halika kayo. Mike mo, Beck, oh. Ako tari, magsishades kami. Ayan, oo. Teka, may costume din ako. Ang taas po ng araw dito ngayon O, sa diba? Boracay. Oo. Nalibang ako sa Oo nga. panonood nung ating kaya sige, may costume daw po Yan. kami. Nagpa-braid mga pa po kapatid. ako niyan dyan sa Boracay. Thank you kay Sister Maggie. Dyan sa tabi lang po yan, dito sa gilid. O yan, di ba? Okay. Good Thank luck you, sa Lord. amin kasi Praise I God. cannot see anymore. Ayan, buti na mahangin, lang itong mahangin aking ngayon, shades ang hangin. photochromatic. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, yan. Yung mga Windy- pa-effect po ng aming producer, parang Windy Seashore. parang Ayan. hindi po yata nag-i-effect yung props ng producer namin. So, Ayan. walang gumagalaw sa namin, sa mga Kasi post may namin. blooper muna bago daw yung Okay. Show. Thank you, Lord. Okay, maubos na ang oras natin. Kakahintay namin.
Kakahintay namin ng hangin, naubos na yung oras namin. Okay, bati muna kayo isa-isa mga kapatid. Okay, isa-isa lang tayo magsasalita ha, kasi nasa beach tayo, wala tayo sa palengke. Okay, Ayan. Tane. Praise the Lord. Good morning, Jesus. Maraming salamat sa Tane, privilege naka-on bang iyong microphone? na narito po kami ngayon at magbabahagi sa inyo ng Throwback Thursday sa magandang ginawa ng Lord sa atin. Magandang umaga, buenos dias a todos, na norte, na south, na east, na west, no? Na sa lahat ng kapatirang sumusubaybay sa ating online streaming at sa mga kaklase ko rin. Sabi ko nga, pareho tayong merong nag-online streaming din kasi nagpapadala sila, pinadalhan ko rin sila. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Naririto po tayo para bigyang karangalan ng ating Diyos. Sister Jen. Ayan, good morning, Jesus. Thank you, Lord. Alam niyo po ba, kagabi pa lang, pagka inaalala ko yung mga nangyari, mga naganap na kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon, talaga pong hindi ka makatulog sa sobrang saya at nakangiti ka pa kahit natutulog ka. Naranasan niyo na po ba yun sa sobrang excitement pagka yung mga ginawa ng Diyos sa atin, sa lahat? Kaya thank you, Lord. Pagka inalala po natin yung ating throwback, talagang mapapangiti po kayo. Sister Ana. Good morning, Jesus! At welcome po sa Throwback Thursday natin ngayong umagang ito. At tunay nga po, totoo po, sabi ni Sister Jen, nakaka-excite po. Imagine ninyo, gunitain po uli natin yung ating Boracay moment noon. Naku mga kapatid, all smile po tayo. Good morning, Jesus! At kay Sister Marivic. Good morning, Jesus. Beck, naka-on ba? Long press. Yan. Ayan, pasensya na po, ganyan po talaga. First time, ay hindi, third time. So, good morning, Jesus. Binabati ko po yung mga kapatid ko, si Sister Chon at Sister Tess. Lagi po silang nagko-comment kasi nakasimangot daw ako sa pag pinanonood nila. So, thank you, Lord. Gaya nga po ng sinabi ni Sister Jen, mahirap pong mag-attire uli kasi wala na ngang attire kasi nga po, December na dapat naka-jacket. Pero salamat sa Diyos, sponsor ko na cabinet ng anak ko. Thank you, Lord. Beck, anong December? July pa lang. Pa-December na nga kasi. Hindi kasi pag natapos na in Masyado June, excitement middle of the year na. Diba? Sa panahon kasi natin, parang hindi na tayo dadaanan ng ibang month. Parang diretso na tayo. Pasko na agad. Oo. Okay. So, waiting for December na po kami. O, diba? Tag-ulan. Summer ang aming vibes ngayon, pero tag-ulan pa lang siya, Pasko na. Kung sa ibang bansa, winter na. Oh, thank you, Lord. Okay. Advance lang mag-isip. Mga kapatid, I have to take this off. I cannot see my notes. Kuya, okay na po yon? Okay. Napagbigyan ko na po ang producer. Babalik muna natin ang salamin. Ayan. Bibili ka ta rin ng Thank you, Lord. photochromatic na na shades. Ayan. Good morning po sa lahat ulit ng ating mga kapatiran na sinasamahan tayo. Ay, nawala dyan ang cellphone ko pero binalik ni Lord. Ano yon, Brother Ali? Ayan, okay. Alam niyo po, kaya po kami ang saya-saya kanina nung nagto-throwback tayo. Kasi, kaya nakalimutan tuloy namin na umupo na agad. Kasi tinitignan po namin yung ating throwback. Yung mga ngiti, alam niyo ba habang pinanonood namin, the same ngiti na nandoon sa pinanonood, yun din po pagka pinicturean niyo kami lahat dito. Kasi nakakatuwa yung nangyari po na yon. Surprisingly, it was a well-attended family affair. Considering po na ito ay sa Boracay ginawa. 36 years sa Boracay ginawa. Alam niyo, nung una, ang konti lang po nung reservation na ginawa ko dun. Parang nasa 200 lang. Kasi iniisip ko, medyo malaking gastos to. Alam niyo naman tayo, pagka pumunta doon, pamilya, para sa isang pamilya, sabi ko parang napakalaking gastos nun. Mali ako. Dumoble. Parang umabot tayo doon ng 400 plus. 500? 502? 502. Imagine niyo po mga kapatid, no? Kaya sobra po talaga ang ginawa nung na yun at napakaraming milagro ang aming nakita doon sa anniversary na yon.
Kasi kapag ka ang Diyos ang nagtakda, kahit ang nature ay susunod sa plano niya. Yes. Hindi ba, Tane? Yes, Tane, amen. ano ba yung experience mo doon, yung nakita mo doon sa ating 36th family affair na yun? Ayan, praise God. Ang nakita ko po, na in spite na may bagyo nga po nung panahon na yon, wala namang natitigatig. Kaya tama yung sabi sa Proverbs 10:25, na sabi doon, when the storms of life, sabi niya, comes, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. So bakit lasting ang foundation? Kasi si Jesus ang foundation natin. Si Jesus at ang Word ay talagang matibay, masasandalan. Sabi nga sa Isaiah 25 din, na siya yung ating strong tower and refuge. Kaya pagka tayo may mga storms of life, ano ba mga storms of life? Sister Ray, no, masabi ko muna, natutuwa po ako kay Lord kasi ngayon, inuna ko po, sickness. Ayan, yung COVID. Bagamat hindi naman tayo, wala tayong symptoms, pero dahil sa marami tayong nakikita sa paligid na sila po ay nadi-disturb dahil sa pangyayari. So, isang storm din yan. Hindi lang nga storm eh. Ang tawag natin niya sa Tagalog, dilubyo. So, debts, yung mga utang natin, nagpa-pile up na bills. Ako tinatanong nila, bakit ikaw hindi ka natitigatig? Kasi kung nakinig kayo ng lesson kahapon, the immensity of God's presence, no, in our lives, aalisin ang takot. At allow me to share, Sister Ri, yung nakita ko na talagang nagpapatibay na kahit anong bagyo, sickness, death of loved ones, violation of trust, tapos may mga addiction sa family, maraming trouble, mga strange relationship. Ito ang nakita ko. Allow me to read dito po sa Ephesians 3:20, yung version dito sa Living Bible. Sabi po dito, now glory be to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of. Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. Kaya yung lahat po na nagpunta sa Boracay, tayo po lahat, mataas po ang pag-asa natin na yung ikakam ni Lord. At alam niyo, pag nagbasa kayo yung tungkol kay Lord, sabi niya, He calmed the storm like a whisper. Di ba, nung si Jesus din natutulog, yung mga disciple, Master, may bagyo. Nasa luk po yun. Sabi naman ni Lord, be still. Kaya yung word po natin, di ba, Jans, ang word natin dyan sa Boracay, be still and know that I am God. Alam niyo, yun pala ay foresight natin sa how immense our God is. Di po ba, Pastor Alex? No? Yung immensity of God's power na hindi kaya nga, yung sabi nga dito, infinitely. Pag infinitely, hindi kayang ma-describe, hindi na kayang ma-contain ng words. The power of God working within us, mga kapatid. Praise God. Ayan. Alam nyo, nung mga panahon yung sa word ni Tanene, nung mga panahon po kasi ni Haring Solomon, ang mga bahay nung Tane, yun sa word mo, mga tent. Yes. Kaya kapag ka merong mga bagyo, kinabukasan lang, parang walang nakatayong tent doon. So, yung sinasabi po ni Tane na yon, kapag ka ang pundasyon mo ay matibay at made of bato, kahit na maraming dumaan, hindi pa rin matitinag. Oo, Kasi sa Matthew alam, 7 yung tabi. yes. Oo. Yun nga palang, Those to hear and obey the word. oo, ang sabi dito ni Sister Celeste, not sure daw, pero parang ang pangalan daw noong bagyo ay Rosita. Kung ano man po yun, Rosita. So, day before, nandoon na po kami. Para mag-ayos pa ng mga kakailanganin para pagdating nyo po noon, ready na yon. Alam nyo po, message ako ng message, update ako ng update sa inyo, sa FB ko, dahil pagdating doon, sabi may bagyo, malakas ang bagyo, paano yung mga magtutugo, di ba, pati yung mga eroplano, update ako ng update sa inyo kasi sa Boracay, ang taas ng araw nung day before, mga kapatid. Pero syempre, hindi mo rin naman pwedeng itanggi na may bagyo talaga. Tapos iisipin mo yung mga kapatiran. May mga nagtatanong, tuloy po ba? Sabi ko, tuloy! Kasi ang Diyos ang nagtakda, kaya ang Diyos din ang mag-aayos ng lahat. Nakita nyo naman po, yung mga nakasakay dun sa Tugo. Kahit na alam nila
Hindi mo pwede ipagkaila. Sa news, balitang-balita. Ang langit, makulimlim actually. Pero, tuwang-tuwa silang lahat. Parang pag nakita nyo yung mga ngiti, parang walang bagyo, Tane. Yes, talagang Oo. gantenga ang ngiti. Yung mga ibang tao, pagkagay nangangatal na po, lalo na pag nasa barko. Yung iba hindi na mapakali. Pero yung mga taga-coffee, lakad dito, lakad doon, akyat doon sa deck, kahit daw may bagyo, ay wala. Isa lang po ang nakikita nila na goal. Makapunta sila doon sa Boracay dahil nandoon ang anniversary natin. Umawit ang dagat, mga kapatid. At kay Sister Jen naman, ano naman ang experience mo dyan na nakita mo doon sa ating family affair na yon? Ayan, thank you Lord. Kagabi po talaga kasi iniisip ko yung ating Throwback Thursday. Pagka inalala mo pala talaga, mamamangha ka sa ginawa ng ating Panginoon. Tanggalin ko po. O, diba? Hindi mo rin Yeah. makita Oh, eh. Ayan, thank you, Lord. Thank Mataas you, po Lord. kasi ang araw masyado. Hindi ko po kayo makita, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Nung time na yun na in-announce po ng ating pastor na sabi, meron tayong Boracay, mga sasama, mag-down na, gano'n. Siyempre, aminin nyo man o hindi, mga kapatid, inisip nyo din po ang ating budget. Pero that time, sabi ko kung siguro 3,000 o 3,500 ang isang tao, 4 po kami. Inisip ko na, kinuwenta-kwenta ko, naku, kailangan 10,000 plus pala to. Kailangan 10,000 plus ang ihahanda ko. Minsan ba nasabi nyo na rin sa isip nyo na sa ang kamay ng Diyos ko kukunin ang pera na ito? Sa kamay ng Diyos nga. Opo. Diba? Mamili ka sa kaliwa o Diba? kanan. Minsan naisip nyo na ba yun? Pero alam nyo, yung word na binigay sa akin ni Lord dito, naalala ko talaga, Philippians 4:19. And my God shall supply all our needs according to His po kanyang riches, hindi po kayamanan ng kung sino man, kundi lahat po ay nagmula sa ating Panginoon. Thank you Lord. Ako po tuwan-tuwa. Basta magkaroon ka lang po ng heart's desire. Si Lord na po ang bahala doon sa the rest. Kasi sabi nga po when you leave everything into God's hands, eventually, you will see everything in God's hands. So sa kamay pa rin po ng Diyos tayo, hihingi at walang iba. So yun na nga po, nung mga nakalipas nung mga ilang araw, ilang linggo, nagulat po ako. Meron pong sumagot po sa akin na isang worker po ito, kapatid. Thank you Lord, naalala ko yan. Tapos, kay Brother Leo, after 1 week, may sumagit din po isang kamag-anak namin. Tapos sa isang anak ko, may sumagot din. Kita nyo, ibang klase si Lord, kumilo sa bawat isa. Basta't nakita ni Lord yung ating puso, yung desire na makasama ako, go, go, go. Si Lord yung provision, nandyan po siya yung magkakaloob. Kasi grabe, kamangha-mangha yung ginawa ni Lord. Ultimo doon sa, yung nag-snorkeling tayo, no? Di ba, meron din pong package tayo na binayaran. Alam niyo po ba na 2 tao lang po ang binayaran ko doon at nakapaglibre pa po ako ng isa, yung sister-in-law ko. Kamangha-mangha po yung ginawa ni Lord na blessing doon. Di ba kung iisipin po natin, paano ang ating kakainin, paano yung iinumin natin, paano ultimo isusuotin po natin, iniisip natin. Di ba nakalagay po yan sa Matthew 6:25-34? Lahat yun, iintindi mo, yung iinumin mo, susuotin mo. Pero alam nyo, pinakita ng Panginoon na lahat ay pinrovide niya. Lalo na dun sa mga taong humihingi sa Panginoon. Lahat po ng yon, yung vessel na ginamit ni Lord para maparating sa atin ang pagpapala. Tandaan po natin, sabi nga po si Sister Ria kanina, na ang lahat ay nagmula sa ating Panginoon. Nakita ko nga po doon, meron pong binigay sa akin si Lord yung 3 Ps. Yun po yung una, yung God's provision. Pangalawa po yung protection at yung pangatlo yung participation. Doon po sa protection, di ba? Tama po yung sinasabi ni Pastor Alex, talaga pong may bagyo po noong time na yun. Pero alam nyo, naalala ko kasi, throwback, di ba? Sumakay po kami noon sa bangka. Kasabay ko po sila si Steria, siya kasi Pastor Alex, siya kasi Leona. Pauwi po kami na, lakas na ng bangka, galing po kami sa snorkeling noon. Ako po nagsisisigaw, tapos si Pastor Alex nagpipray. Nung shinare niya po yun sa fellowship na sabi niya, anytime pala, pwede kami tumaob no, sa sobrang lakas nung wave. Pero alam nyo, makikita po dito yung power of protection ni Lord. Ibang klase po mga kapatid. Pagka si Lord ang nagprotekta sa atin, meron nga po doon sa Psalm 63 verse 7, di ba yung protection po under His wings. So ganun po tayo pinoprotektahan ng Panginoon. At yung pangatlo po na nakita ko, yung participation. Matutuwa pa kayo.
iba't iba po tayong members, di ba? Napakarami po natin, pero meron po tayong one body. Para pong sa isang Vine and Branches, nag-uusap nga po kami ni Sister Linda Rial, di ba? Napakarami pong branches, ibig sabihin napakaraming tao po, pero iisa lang po yung ating Vine, yung ating Panginoon. Lahat ng decisions, kasi di ba, ang tao, pagka sinabi, in-announce, ay ganito yan, ay intindi ko pa yung damit dyan, ay ganito. Pero alam nyo, si Lord po, we have a one body. Yun nga po yung nakalagay sa Ephesians 4:4. Mapapansin nyo po yun, ultimo sa mga damit, pare-parehas po. Ultimo sa participation ng ating mga kapatid na sumayaw, sila Brother Larry, di ba? Si Brother Terry, na kahit inamin po niya parehas kaliwa ang paa niya, si Brother Butch, di ba? Nakiisa pa rin po sila. Kaya si Lord po tumitingin doon sa willingness ng heart natin at siya ang ating provider. Yan, grabe nga po talaga. Kasi yung word niya na Philippians 4:19 na yon, the Lord does not make promises that will be broken. Pag sinabi po ng salita niya, gagawin niya. Pag sinabi niya ng, I will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus, isusupply po niya yung mga pangangailangan. Alam niyo po ba, mga kapatid, that our blessings are divinely bestowed blessings? Galing kay Lord, ang ibig sabihin nun. That means it is for our good and for His glory. Kaya ipoprovide po niya kayo kasi ipapakita niya sa maraming mga tao kung ano ang kaya niyang gawin sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Pagtiwalaan niyo naman si Lord pagdating dun sa ganon, dahil hindi naman po talaga siya nagpapabaya. At yung sinasabi niya, alam niyo, nung una po, kasi yung mga tumatalon doon sa diving, may mga umaakyat na sabi, yung iba, wala pa sa time, umakyat na. Ibig sabihin, nauna sila kaysa doon sa mga kasamahan niya. Sabi, bakit ang bilis ninyo? Hindi ako makahinga. Sa totoo lang, parang iniisip ko si Kuya. Naku, patay si Kuya. Sabi ko, baka mamaya hindi na sumama. Tapos meron, sino ba yung mga kasama natin na ayaw noon? May mga, bawat grupo, may mga umaatras, di ba? Pero talaga noon, sabi namin, hindi, kaya nyo yan. Sabay tayo. Pero ang totoo, na parang din ako, ano ba nangyayari? Oo, bakit ba umaangat sila agad? Ano nga ba talaga? Pero nakita ko nga rin yung nakita niya, lahat, pati senior, mga kapatid. It turns out na, Kasi yung kasama namin takot. lumubog ka rin, Tane? Hindi, kasi nga yung Ay, hindi rin. Naku naman, maiwanan. Tane. Sa namin maiwanan. First time, siyempre ayaw naming Noon sabi ko, wala siya. wala sa grupo natin na hindi lulusong, ha? Amen. Kaya lahat nung sakay natin, Lumusong. lumusong kami. Kaya naiwan kami ni Kuya noon, di ba? Kasama Tayo kita. yung nahuli nun Kasi Malakas yung ang- malaking bangka po, nauna. Pinauna kasi namin yung pwede, wala na. Natira na lang kami. Yun na talaga yung barko. yun na talaga yung bagyo. Naku, nasa laot kami. 4 na lang ba tayo? Tao po tayo, si Leona. 4 na lang kami. Tapos, wala na yung malaking bangkang dumarating. Tapos, merong naghatid ng maliit. Sabi namin, ang dilim na po. Tapos hapon na, Kuya, pwede bang makisakay na lang sa inyo? Alam nyo, lumakas na yung alon. Tapos ang liit nung namin, yung bangka namin. Pero, wala lang Malaki Dati na naman po ang yun Diyos natin. Di ba, no, Bek? Nung tayo nga sa Romblon? Sorsogon ba yung Romblon? Kaming dalawa ni Karamuan. Kaming dalawa ni Maribik doon siya sa kabilang side. Ako dito sa kabilang side kasi gusto namin ng hangin. Binagyo. Kaming dalawa ang basang-basa mula Mali ulo kasi hanggang- pwesto natin. Mali Ikot pwesto tayo. natin. Oo. Yes. Pero alam nyo po, ilang beses na po yan na ganyan. Ang ingay-ingay, ako natutulog po ako kay Kuya kahit basang-basa ako. Oo. Okay, pupunta naman tayo kay ang aming Betty Boop. Sister Ana, ano naman ang iyong nakita? Thank you, Lord. Totoo nga po na every year po, ginaganap naman natin yung anniversary, di po ba? Excited po ba tayo na sa GADA event na pagkakalob, activities na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, excited po ba tayo? Dapat, mga kapatid, kasi yun nga pong Throwback Thursday natin ngayon sa Boracay, talagang
amazing yung ginawa ng Diyos dahil yung experience na hindi kayang bayaran, mga kapatid. Although nagbayad tayo ng 3+, umabot ng 10+, kung magkano man ang si Lord naman na nagbibigay, mga kapatid. Kaya every year, asamin natin na i-hearts desire natin lagi makasama kasi si Sister Nene nga hindi nakalubog. She kasi- missed the mark, mga Di kapatid. bale, Kasi, lulubog din ako, kaya Oo. hindi nakasama yung... sa susunod na Boracay, Mamaya, bumalik. ilulubog ka namin dun sa pool ng mga bata. Kasi alam nyo, mga kapatid, yung experience namin dito, yung pong, Sister Jam, ang tawag doon, yung diving sa ilalim? Helmet diving. Alam nyo po ba na ilang kilo yung inilagay sa ulo namin? 8 kilo. Mabigat, no? Oo. Kasi nung una po binuhat namin, Kuya, lulubog kami nito. Hindi po. Sabi, Yun talaga yata ang ano nun eh, para lumubog, para hindi ka umangat. okay. Kasi parang sa ulo ko, biro nyo katuldok, tapos 8 kilo yung ipapatong. Imagine ninyo, mga kapatid. Pero sabi nga namin, bagyo nun. Pero nung bago po mangyari yung helmet diving na yung pagpunta namin sa laot, mga kapatid, alam niyo po bang nung morning devotion na yon, talagang nakita mo yung inintay na mag-sunrise. Pero wala, kasi may bagyo. Pero tuloy pa rin. Bago kami pumunta sa laot, sabi, ay hindi na tuloy kasi may bagyo daw. Walang papayag na bangka na pumalaot. Alam niyo, pray lahat. Pray kasi lahat nagbayad. Ngayon, sabi, ay punta na lang po doon. Hintayin na kung may bangkang dumating. Alam nyo, mga kapatid, lahat din kami nagpuntahan din sa bangka, sa dagat. Alam nyo, may dumating ng mga bangka. Sabi sa amin, ay bilisan nyo lang ho dahil may bagyo ha. Alam nyo po, nung time na yon, may part na sabi doon sa lugar na yung bumabagyo. Pero doon sa Boracay, sa part namin, hindi bumabagyo, mga kapatid. Imagine niyo yung amazing na ipinagkaloob ng Diyos. Talagang, sabi nga po, doon sa word ko, talaga nakakatuwa po si Lord. Doon sa Psalms 145, 1-3, ito po ay a psalm of praise of David. Sabi po dito, I praise your greatness, my God, the King. I will praise you forever and ever. I will praise you every day. I will praise you forever and ever. The Lord is great and worthy of our praise teka lang mga kapatid no one, sabi dito, no one can understand how great He is, mga kapatid. Sa totoo lang po, talagang nakaka-amaze ang ginagawa. Biro nyo yung isang part bumabagyo, dun sa lugar namin hindi bumabagyo, kaya nung time na lumubog kami, biro nyo, amazing pa rin yung pinakita ng Diyos. Kasi way back 1992 po, nakasakay na rin ako ng barko papuntang Puerto Princesa. Yun po yung straan namin. Palarong pambansa po yun noong 1992. Alam nyo, ngayon ko lang nakita yung kaila-ilaliman ng dagat, mga kapatid. Samantala, nung sumakay kami sa Tugo, may sumabay pong dolphin, di po ba, Pastor? Bagyo. Biruin nyo, sumasabay sa amin yung dolphin. Kung tutusin, matining ang dagat nun, dapat walang dolphin, mga kapatid. Kasi alam na ng mga isda na mga ganyan na may bagyo. Pero sumabay sa amin, mga kapatid. Tapos hindi pa yun, nakapasok pa kami sa kailalim. Nagpapakain kami ng mga Nemo. Mga kapatid, yung nakita nyo yung Under the sea. Nagpapakain kami, mga kapatid. Kaya bumagyo yata nun, kumanta ka. Tari, di mo ba? Sa totoo lang po, pag gusto ni Tita Ria Napakanta kumilimlim, ka, Sister ako ang Ana. tinatawag, kumanta daw po ako. Pero mga kapatid, yun ang gusto namin, yung makulimlim lang, pero hindi walang araw. Pinagkaloob pa rin ng Diyos yun, mga kapatid. Praise Walang bagyo, pero makulimlim. Yun ang gusto. Kaya alam, mga kapatid, ito na maganda. Pauwi na kami, sabi ng bangka, uwi na. Pero nakalubog na po kami noon. Uwi na. Pero alam niyo, yung mga senior lumubog din, mga kapatid. Walang takot kasi kasama ang Diyos. Alam niyo, yung great ng Diyos na ipinagkaloob sa amin, complete nga mga kapatid. Yung provision, yung greatness, yung love. Kumpleto pag ang Diyos ang nagbigay sa atin, mga kapatid. Alam niyo, pauwi na kami. Sabi namin doon sa barko, ang kasama namin sila Tita Luz, sila Gino, sila Sarah, sila Sister Celia, sila yung mga kasabay namin, sila Jam kayo kasabay namin, di ba? Sila yung kasabay namin sa bangka. Alam nyo, sabi namin, bagamat may bagyo, sabi ng bangka, uwi na tayo. Kuya, pwede po ba dumaan pa tayo doon sa isang isla? Kasi kasama yun sa
sa tour. package. Opo. Sabi niya, sige pero bilisan nyo lang. Alam niyo, naglubugan pa rin. Pagkatapos lumubog pa rin doon sa ano na yon. Lugar na yun, nakalimutan ko dyan kung anong tawag doon sa lugar na yon na pinuntahan natin. Hindi pa po natapos doon. Sabi, Baka sa ano, puka shells. Opo. May mga puka shells. Oo, yun, puka shells. Kasi nakikita namin lang sa picture yun. Pumayag pa rin yung bangkero. Sabi niya, bilisan nyo lang ha, naglubugan. Alis na. Sabi namin, Manong, may kasama pa po kami sa package. Ano yun? Food po, may buffet po kaming food. Hala, sabing ganyan. Pag dumaan pa tayo doon, hindi na kayo makakauwi. Sabi niya, hindi, konti lang po, kakain lang po kami. Alam niyo, dinaan pa rin kami. Pero bilis-bilis kami, mga kapatid. Pero nakapag-unlimited pa rin kami. Imagine niyo, kompleto. Mula. Bagyuhin na, wag lang mamiss ang magutom. buffet. Magutom Alam niyo, yun mga talagang dinosaur. pinaka-highlights doon yung buffet. Kaligayahan ng mga dinosaur yun di ba? Aalisin. Oo, mapa-pandemic, mapa-anumang sitwasyon, wag mawawala ang buffet, mga kapatid. Amen. Kaya sabi nga, complete ang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya, mga kapatid, desire natin lagi sumama kasi mamimiss natin ang mark once na hindi tayo nakasama sa lahat ng activities na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen. Parang may buffet tayo ng word ngayon, ano? Oh, di ba buffet parang ng word. mga kapatid, akala mo yung pinag-uusapan namin nung kahapon lang, no? Kasi yung excitement, it's still the same. Ito pong word ni Sister Anna na to na Psalm 145, dapat po, praising the Lord should be our everyday business. No matter how busy you are, no matter how sad you are dahil sa nangyayari, no matter how worried you are dahil sa nakikita mo sa paligid, dapat ang pagpupuri sa Diyos ay kasama natin everyday. Why? Bakit ka sinasabi ng Diyos na dapat purihin mo siya everyday? Because the goodness of the Lord is being experienced by His people every day. Kaya nga Lamentations 3:23, di ba? They are new every morning. So dapat araw-araw kasama ang pagpupuri sa Diyos sa ating daily business dahil every day God is giving us blessings after blessings. Plus, it is for our own comfort and delight. Kapag ka nagpupuri, subukan ninyo, may nainis ka kanina, kumanta ka lang, ma'am, yan, wala na yun. May na-receive ka na bad news, umawit ka lang, magpuri ka lang kay Lord, mamaya nakalimutan mo na yun. Kaya it is for our own good. Kaya tayo sinasabing magpuri. Plus, nabibigay mo what is due unto the Lord. Yun nga yung pagpupuri natin. Kaya pinakamaganda no yung nagpuri tayo sa yung morning devotion natin sa sa seashore. Tapos alam nyo Actually, nung panahon na po, nung time na po, after the morning devotion, biglang tumaas yung alon, di ba? Nagalit yung nagalit yung dagat nung afternoon. Kaya, we decided po talaga noon ni Pastor na no more island hopping. Sabi namin, mas una yung safety kesa doon sa pleasure. Anyway, sabi namin, makakabalik pa naman dyan. Si Sister Marla, insistent Dahil siyang dun sa tour. Oo, sa tour Sabi niya, dun sa kabila. Sabi ko, pwede ba yon na dito, galit na galit ang dagat? Dun sa kabila, hindi. Sabi niya, oo, kasi natatakpan na daw yon ganon. Sabi ko, sige, dahil sa kagustuhan ko rin ma-enjoy talaga ng mga members, yung para hindi sayang, once in a lifetime experience for some, di ba? Yung iba nakakabalik doon, but for the most of them, once in a lifetime experience siya. So, gusto namin ma-experience lahat naman. Sabi namin, sige, titignan muna. Dito muna kayo, titignan muna namin kung anong kalagayan doon sa kabila. Nung pumunta nga kami doon, talagang the exact opposite. Dito, galit na galit ang dagat. Dito, kalmadong kalmado. Kaya sabi namin, tuloy ang ligaya. Kaya tinawag namin lahat ng gusto. Pero may nag-back out. Ngayon, nung naririnig nyo kami, hindi ba kayo nagsisisi? At nag-back out po kayo, mga kapatid? Kasi Anniversary uli doon. kasama kasi talaga si Lord. At ang pinaka-importante, ito naman kay Sister Marivic, ito yung nakita niya at agree ako dito. Beth. Amen.
So, since nag-buffet na po tayo ng word, let us pray. Closing prayer. Talagang nagpahuli ako para konti lang ang sasabihin. Hopefully. Thank you, Lord. So, nakita natin no, yung kagabing word, yung immensity. Nakita natin yun. Immensity. Kung tutuusin, nakita natin sana yun dun sa Boracay, yung binanggit nga ni Sister Ria. Bumabagyo sa kabilang island, pero payapa sa kabilang island. So, totoo po yun, napaka-ganda nung nangyari. Kung ako po kasi, ako po'y taga Romblon, malimit po kaming magbiyahe ng barko kasi wala pong flight at that time na airplane sa Romblon. So, barko po lagi kami. So, pag month of October, nung in-announce po na sa Boracay ang ating anniversary, medyo ang sabi ko ay good luck. Kasi good luck in a sense na bagyuhin na, maalon pa. Pero, yung word ko nga ngayon, ang nakakatuwa sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, hindi ka pwedeng tumanggi. Kahit kay mahal pa dyan, may sponsor naman kami, si Lord. So, hindi kami nag-worry. Medyo worry lang ako sa dagat. Pero, hindi pa rin po ako takot sa dagat. Gaya nga po nung nabanggit ni Sister Ria kanina, yung sa Karamuan. Sobra pong alo nun. Medyo ang lusog-lusog ko nun. Dumating po kasi sa point doon na Napatiran tayo ng katig. yung pati yun, yung sumampa na tayo ng bangka, tapos pag yung medyo nag-high tide, Oo. kung umabot Hindi tayong ako ng malaglag. nagbangka, hindi na ako makaakyat sa malaking bangka. Kasi ang taba ko talaga nun. Pero as in, hindi ako siguro. Kasi yung mga huling sumakay, mahirap. Tapos sabi ko nga dun sa sa tripulante, brother, ba't ang liit naman ng bintana nyo? Hindi ako kakasya pag emergency. Kasi hindi ako kakasya talaga sa sobrang lusog ko. Pero salamat sa Panginoon kasi nga yung Boracay, natuwa po ako doon sa yung Tugo. Kasi yung papuntang Boracay, akala ko po kasi dadaan sa Romblon. Usually dumadaan po ang barko sa Romblon bago mag-Boracay. Pero natuwa po ako kasi straight, comfy, parang hinatid po, tsaka sinundo. So, ganun ka-amazing si Lord, di ba? Ang natutunan ko nga po rito, mag-trust po tayo, tsaka mag-obey. Minsan, parang kontra tayo sa sitwasyon, sa sinasabi. Pero pag mag-trust tayo, talagang si Lord, kasi marami ko na pong beses na na-experience yun, mag-trust lang tayo sa kanyang kalooban. At ang nakakatuwa nga po dito, no, sabi dito sa Awit 107:29, verse 29, no? Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumatahimik din. So, kayang-kaya talaga ni Lord gawin yun, lalo na kung nandun ang kanyang mga anak. So, mga kapatid, sa uulitin po, sumama po tayo. Ngayon po ako ngayon po ay nagre-request din sa inyo kasi anytime sa na tayo, Puerto Princesa. Kung may tugon Thank na. you, Lord. So, salamat sa Panginoon kasi yun yung ganun ka-amazing ang Panginoon sa mga ginagawa niya. Alam niyo po nung nasa Boracay, pagdating pa lang po, sabi ng mga anak ko, Mama, pupunta kami sa dagat. Naligo po agad kami. Nung first day pa lang, walang hilo-hilo kaming inisip. Nag-enjoy kami, may isdang bumabangga sa mga binti namin. Sabi ko, kakaiba tong isdang to, nagpapapansin. At napakapayapa talaga ng dagat. Kaya nung kinabukasan, medyo hindi na kami masyadong nag-ano sa dagat kasi na-enjoy namin. Yun na yung time na bumabagyo. Na-enjoy na namin yung first day pa lang na nag-swim na kami sa dagat. At purihin ng Panginoon kasi sobra-sobra yung ginagawa niya sa atin na para tayo ay hindi magpasalamat sa Kanya. Sabi dito sa Psalm 107 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Kaya mga kapatid, the best way to know God's will is to say, yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Alam niyo po, kaming mga manggagawa, pag tinanong mo isa-isa, napakarami na po naming mga sinuong na mga delikadong mga lugar. Marami na rin kaming mga delikadong bagay na ginawa para lang po dito sa paglilingkod kay Lord. Natatandaan ko noon, kami po ni Pastor ay gumapang sa isang kawayan na tulay dahil hindi po namin ine-expect na yung member natin na nag-request nung mga panahon na yon na evangelization ay sa taas ng bundok na parang walang nakatira. Sa dinaanan namin ni Pastor,
talagang nakakakaba. Sabi ko, sister, may tao pa ba dito? Kasi walang bahay, as in bundok. Tapos si kuya, tumawid siya ng gumagapang kasi 2 kawayan na ganon, maliit, tinawiran niya. Tapos pagdating mo doon, mayroong maliit na kubo, may mga tao nga. May mga tao nga. So, marami po. Si Tanene nga, tumambling-tumbling na yan sa tricycle eh. Di ba? Sa Talisay. Oo, sa Talisay. Gumulong-gulong pababa yung tricycle. Marami na. Pero alam nyo, ako, para sa akin, ang baon-baon ko, yung sa Psalm 16 na, Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death. He stopped my tears and kept me from defeat. Kaya, malakas ang loob naming lahat. Pag sinabi ng Diyos, sabi nga ni Mother lagi, siguro naman hindi ka dadali ng Diyos dito para patayin. Oo. Yes, So, hindi tayo dadali ng Diyos sa isang lugar na itinakda niya para i-celebrate natin siya para po tayo ay patayin lahat. Hindi po. Hindi po ganon. Kaya, enjoy na enjoy tayong lahat doon. Kasi wala nang papatayin, Tari. Puro dead to Puro self patayin. na. Wala na daw papatayin. Yung sinasabi pala ni Minister Ali, na nawala yung cellphone niya, nawala ang cellphone niya Sa doon Tugo. sa Tugo? Opo, ako po yung nakapulot nun eh. Kaya sabi niya, ibinalik din. Opo, ako rin po yung Okay. nagsole. Okay. Tapos alam niyo, mga kapatid, nung mga panahon na yon, may mga nagsama pa ng mga baby nila. Oh, di ba naman ang lakas ng loob? Bumabagyo ha? Baby, dala-dala nila papunta doon. Bakit? Ba't ganon ang atin? Yung word ni Sister Nene. At saka ang daming senior noon, biro mo. Ang daming no? senior. Umakyat Grabe. sa barko, napaakyat pa. Ilang akyat yun. Oo. Nung tinitingnan ko nga, sabi ko, walang mahihilo, bawal ang casualty. Yung sabi nga ni Sister Marivic, wala kayong tulog noon, di ba, Bek? Dahil madaling araw, galing dito, pumunta ng Batangas, tapos hindi raw makatulog yung iba kasi nga, Maalon. racking yung racking bed, maalon. Pero pagdating nila doon, imbis na matulog, ang ginawa ay Nag-swimming agad. Walang KJ, Tari. Ayaw mangyari nung nakita namin yung video. Go! At saka alam niyo po, ang isa pang nakita ko na napakaganda, sabay-sabay tayong nagmamature pagdating sa mga ganitong event. Kasi yung ating tulugan is not what we expected. Tama, di ba? Yes. We expected more. In spite of our little bayad, we expected more. Pero alam nyo, sasabihin mo Sister, dito po kayo sa second, yung bed, Sabi, ay puro kami senior dito. Ay, paano pong gagawin natin? Ay, kaya pang umakyat yan. Wala pong nagreklamo. Wala talaga. Kaya, ay naku, nauuna yung ligaya po. Kaya nung tayo ay nandoon sa hall, di ba, yung ating Pati yung may-ari, Tari, I'm sure she was evangelized. Oo. Yung Ang sabi nga nila imbis na sasabihin, wag na kayong babalik. Sasabihin, bumalik po kayo. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yung merienda, yung additional, hindi na namin binayaran yun. Sa sobrang, na-bless sila, sa totoo lang. Libre na po yung natin noon, yung mga pastries natin Ay, noon. oo nga. Libre na May yun. kape pa yun na Oo, kasama. hindi na po yung pinabayaran. Oh, Thank saan you, ka pa, Lord. di ba? Provided lahat ni Lord. Yes. Boracay uli. Para makapag-helmet diving ka. Babalik. Sige po, pag wala ng Palawan COVID. naman, Palawan. Mga kapatid, we hope na nag-enjoy po kayo sa ating buffet ng Word of God sa araw na ito dahil kami nag-enjoy. Sobra. Praise Nag-enjoy kami ngayon, mga kapatid. Sa totoo lang po, parang nag-anniversary din kami dito. Kaya maingay kami lahat at kami po'y tuwang-tuwa. Ngayon, meron po kaming awitin. Hindi nyo alam may awitin tayo. Surprise mo ah. Meron Bago pa po palang tayo mag-closing prayer, may awitin po kami. Tunay nga ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ito po ay related doon sa ating experience sa Boracay. Diba? Tunay nga Yes, God's love. ang pag-ibig ng Diyos. Tunay nga ang pag
ng Diyos. Umulan man, bumagyo, saan man magtungo, ako ay ligtas sa pag-ibig ng Diyos. O, diba? Oo nga, sa Sige, ating pala, word. hindi na po kami matatapos dahil sa hindi kami nakapag-summer kaya ayaw namin tumigil sa ating summer edition. O Tane, close us in prayer, please. Ay, thank you, Lord. Panginoon, napakabuti mo. Nag-uumapaw po ang puso namin sa kagalakan. Dahil kahit anong sitwasyon ng buhay namin, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, sa kawalan, naroroon po kayo. Hindi kaya pong makontain ng mga puso namin ang kabutihan at kagandahang loob na laging ipinamamalas niyo po sa amin. At sa lahat po ng nakikinig sa may mga dalahin, tandaan natin walang bagyo, dilubyo na hindi kayang abutin ng ating Diyos. Salamat po, Ama, na lagi pong sinasamahan ninyo kami, kinakarga kung kailangan, at higit sa lahat, Lord, yung provision, yung protection, at yung kapangyarihan niyo, lagi naming namamalas sa aming kapaligiran. Marami pong salamat sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Lord, napakabuti mo talaga. Kulang nga ang salita para sabihin sa inyo kung gaano kayo kadakila, gaano kayo kakamangha-mangha, gaano kayo kabuti. Tunay na wala kayong katulad na Diyos sa aming buhay. Salamat po lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila para sa inyo lamang. We love you, Lord, so much. In Jesus' name. Amen. God bless you, mga kapatid. Magsiswimming na po kami. Bye po. 2 Timothy 2:2.